Sa isang marangyang villa na palaging hinahaplos ng hangin ng dagat, isang mayamang byuda ang unti-unting namamatay, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang lihim na kasamaan sa loob mismo ng kanyang tahanan. Hindi siya makasigaw, hindi siya makatayo. At ang taong dapat sana'y nag-aalaga sa kanya ay siyang nagkulong sa kanya sa sariling impyerno, habang ang kanyang nag-iisang anak ay nasa malayo, bulag sa katotohanan. Ang bawat araw ay nagiging laban para sa buhay ng ina. Isang duyan ng alaala, isang awiting paulit-ulit na binubulong, at isang simpleng recording na maaring magbunyag ng pinakamadilim na kasalanan. Pero paano kung ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi huling sigaw para sa tulong? At paano kung ang pagbabalik ng anak ay darating, isang hakbang bago ang huling kamatayan? Ang malamig na hangin mula sa dagat ay malayang pumapasok sa bawat sulok ng Villa Amihan. Dala ang halimuyak ng mga bulaklak at ang tunog ng mahihinang alon. Mula sa labas, ang mansyon ay isang perpektong larawan ng kapayapaan at karangyaan. Ngunit para kay Doña Amara Lagdameo, ang hangin na iyon ay hindi kailanman umaabot sa madilim at mamasa-masang silong kung saan siya naroroon. Isang malakas na kalabog ng bakal na pintuan ang gumising sa kanyang natutulog na diwa. Narinig niya ang dahan-dahang mga yabag sa hagdanan. Bawat hakbang ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Hindi na niya kailangan pang imulat ang kanyang mga mata para malaman kung sino ito. Ang takot ay may sariling amoy, at ang amoy na iyon ay dumidikit sa balat ng kanyang manugang na si Corazon de Araw. "Gising ka na pala, Mama." Ang boses ni Corazon ay malambing, ngunit para sa pandinig ni Amara, ito'y kasing talim ng isang punyal. Naramdaman ni Amara ang paglapag ng isang metal na tray sa sementadong sahig. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakaupo siya sa isang lumang silya. Ang kanyang mga kamay at paa ay hindi niya maigalaw. Isang sumpang matagal na niyang pinapasan. Ang kanyang magandang mukha ay may mga bakas ng pagod at kalungkutan. "Oras na para kumain," sabi ni Corazon. Isang pekeng ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang isang kutsara ng lugaw at walang awang isinubo ito sa bibig ni Amara. Masyadong mainit. Napaso ang dila ni Amara at umagos ang ilang butil ng luha mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit wala siyang magawa. Hindi niya kayang magsalita. Hindi niya kayang pumalag. "Dahan-dahan lang, Mama. Baka mabulunan ka," sabi ni Corazon habang mas lalo pang diniinan ng kutsara. "Kailangan mong maging malakas. Mamayang gabi, tatawag si Kaylan. Kailangan niyang marinig na inaalagaan kitang mabuti." Bumaba ang tingin ni Corazon. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa mukha ni Amara. Ang kanyang ngiti ay nawala, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Kahit kailan, hindi niya malalaman ang totoo. Bulong nito. Para sa kanya, ikaw ang mahal na inang may sakit at ako ang perpektong asawa na nagsasakripisyo para alagaan ka. At mananatili itong ganito. Naiintindihan mo ba? Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Amara. Ang kanyang anak, ang kanyang si Kaylan, ang alaala ng kanyang anak, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas para mabuhay sa bawat araw ng impyernong ito. Habang patuloy si Corazon sa walang awa nitong pagpapakain, isang himig ang biglang pumasok sa isip ni Amara. Isang himig mula sa nakaraan. Isang awit na dati niyang kinakanta para patulugin ang munti niyang si Kaylan. "Hayo na, bunso ko, matulog ka na. Anghel sa iyong panaginip, magbabantay sa iyo." Hindi niya namalayan, ang himig ay nagsimulang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi ito isang malinaw na pag-awit, kundi isang mahinang pag-ugong. Isang tunog na puno ng pighati, pangungulila at pagsusumamo. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ang kanyang tinig ay ninakaw. Ang kanyang lakas ay kinuha. Ngunit ang awit na ito,
Ang awit na ito ay kanya pa rin. Biglang natigilan si Corazon. Ibinalibag niya ang kutsara sa tray. Ano yan? Anong binubulong-bulong mo dyan? Ngunit hindi tumigil si Amara. Nagpatuloy siya sa pag-ugong. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Dinadama ang alaala ng yakap ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, wala siya sa madilim na silong. Kasama niya si Kaylan sa isang mainit at ligtas na silid. Maraming taon na ang nakalipas. Sinabi kong tumigil ka, sigaw ni Corazon. Sakto namang bumukas ang pinto sa itaas ng hagdanan. Isang bagong katulong, isang dalagitang may simpleng muka, at mga matang puno ng kaba ang nakatayo roon. May dalang isang baso ng tubig. Ito si Ginhawa. Ma'am Corazon, pinapadala niyo po itong tubig para kay Donya. Hindi natapos ni Ginhawa ang kanyang sasabihin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa eksenang kanyang natunghayan. Nakita niya ang lugaw na tumapon sa damit ni Donya Amara. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Corazon. Higit sa lahat, narinig niya ang mahinang, halos putol-putol na awit ng isang inang tila nagdarasal. Nabitawan niya sana ang baso sa sobrang gulat, ngunit napigilan niya ito sa huling sandali. Natigilan ang lahat. Maging si Amara ay napahinto sa kanyang pag-ugong. Napansin ni Corazon ang ekspresyon sa mukha ni Ginhawa. Isang halo ng awa at matinding takot. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinagpaga ng kanyang damit na tila walang nangyari. Isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Lumakad siya paakyat ng hagdanan, nilampasan si Ginhawa na parang hangin. Pagdating sa pinto, humarap siya. Hindi niya tiningnan si Amara. Ang kanyang mga mata ay nakatutok na parang isang ahas sa bagong katulong. At sa huling sandali, bago niya isara ang pinto, nagsalita siya sa isang boses na nagyayelo. Tapusin mo ang iyong trabaho. Isang malakas na kalabog ang muling narinig nang isara niya ang mabigat na pinto. Ang tunog ng trangka ay umalingaw-ngaw sa buong silong. Isang hatol na nagkukulong hindi lang kay Amara, kundi ngayon, pati na rin sa natatakot na si Ginhawa. Pagkasara ng pinto ng silong, huminga ng malalim si Corazon. Inayos niya ang bahagyang nagusot na damit na sutla, at ang malamig na ekspresyon sa kanyang muka ay dahan-dahang naglaho na parang isang alon na bumabalik sa dagat. Pag-angat niya ng tingin, ang naroon na ulit ay ang maamo at mahinahong mukha ni Corazon de Araw. Ang butihing manugang, ang halimaw, ay muling nagtago sa likod ng maskara. Walang lingon-likod. Umakyat siya sa enggrandeng hagdanan na gawa sa nara. Ang bawat hakbang niya ay maingat at puno ng grasya. Taliwas sa bigat ng kanyang mga yabag kanina lamang. Pumasok siya sa kanyang master suite, isang silid na mas malaki pa sa bahay na kanyang kinalakihan. Dumiretso siya sa vanity mirror na may mga gintong detalye. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng may perpektong kutis, matangos na ilong, at mga labing laging handang ngumiti. Ito ang mukha na minahal ni Kaylan. Ito ang mukha na pinagkakatiwalaan ng lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono. Oras na para sa pinakamahalagang pagganap ng kanyang araw. Isang pindot lang, at ang mukha ng kanyang asawa, si Kaylan, ay lumitaw sa screen. Libu-libong milya ang layo. Mahal, bati ni Kaylan. Baka sa boses nito ang pagod, ngunit masaya siyang makita. Kamusta ka na? At si Mama, kamusta siya? Okay lang kami dito, mahal, sagot ni Corazon. Ang kanyang boses ay tila musika sa pandinig. Huwag mo kaming masyadong isipin. Mag-focus ka sa trabaho mo. Iginilid niya ng bahagya ang telepono. Si Mama, mahimbing ang tulog niya ngayon. Napagod yata sa physical therapy niya kanina. Maingat niyang itinutok ang kamera ng telepono sa isang siwang ng pinto sa kabilang silid. Mula roon, sa ilalim ng isang mamahaling kumot, nakahiga ang isang payapang katawan. Ang dibdib ni Donya Amara ay marahang tumataas baba. Isang perpektong imahe ng isang taong mahimbing ang pamamahinga. Isang ilusyon
na maingat na nilikha para sa mga mata lamang ni Kaylan. "See? She's resting," malambing na sabi ni Corazon. "Huwag kang mag-alala, mahal. Ginagawa ko ang lahat para sa kanya, para sa inyo." Gumaan ang paghinga ni Kaylan sa kabilang linya. "Salamat, mahal. Salamat talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Pakisabi kay mama, mahal na mahal ko siya." "Makakarating," sagot ni Corazon. Isang matamis na ngangiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap at mga pangakong puno ng kasinungalingan, ibinaba na niya ang tawag. Sa isang iglap, ang nangiti ay naglaho. Ang lambing sa kanyang mga mata ay napalitan ng lamig ng yelo. Ibinalik niya ang telepono sa ibabaw ng tokador at lumabas ng silid. Ang kanyang mga mata ay parang isang agila na sinusuri ang bawat sulok ng pasilyo. Huminto siya nang mapansin ang isang maliit na bagay sa sahig na gawa sa makintab na kahoy, isang mahabang gasgas malapit sa pinto ng silong. Alam niyang wala iyon doon kahapon. Sakto namang paakyat si Ginhawa mula sa kusina. Nanginginig pa rin ang mga kamay, dala ang tray na pinagkainan ni Doña Amara. "Ginhawa!" tawag ni Corazon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa dalaga. "Po, ma'am." Itinuro ni Corazon ang sahig gamit ang kanyang mamahaling sapatos. "Ano to?" Napayoko si Ginhawa at nakita ang gasgas. "Ay, hindi ko po alam, ma'am." "Hindi mo alam?" Ulit ni Corazon. Dahan-dahang lumapit. "Ikaw ang huling bumaba sa silong. Baka naman may kinaladkad ka mula doon." Wala po, ma'am. Naglilinis lang po ako." Halos pabulong na sagot ni Ginhawa, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng amo. Tinitigan siya ni Corazon ng ilang sandali, pinakikiramdaman ang bawat pintig ng takot sa dalaga. Alam niyang nagsasabi ito ng totoo, ngunit kailangan niyang ipamukha kung sino ang may kontrol sa pamamahay na yon. "Sa susunod, mag-iingat ka," sabi ni Corazon sa mahinang boses na mas nakakakilabot pa kaysa sa isang sigaw. "Ayoko ng anumang dumi sa bahay na ito. Maliwanag?" "Opo, ma'am." "Mabuti. Itapon mo na yan at maglinis ka sa kusina." Mabilis na tumalima si Ginhawa. Halos takbuhin ang pasilyo palayo sa kanya. Naiwan si Corazon na nakatitig sa gasgas. Isang paalala na kailangan niyang maging mas maingat. Pumasok siyang muli sa kanyang banyo, isa sa pinakamarang niyang bahagi ng mansyon. Binuksan niya ang gripo at hinayaang umagos ang tubig sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, lumapit siya sa isang pader na puno ng mga bote ng pabango. May isang partikular na bote sa dulo, isa na hindi niya kailanman ginagamit. Maingat niya itong inangat. Sa ilalim nito, isang halos hindi mapansing siwang. Ginamit niya ang kanyang kuko para buksan ang isang maliit na nakatagong kompartimento. Nasa loob nito ang isang maliit na bote na may lamang likidong walang kulay. Ang kanyang sikretong sandata. Ang lason na dahan-dahang pumapatay sa sistema ng nerbiyos ni Amara na nagdulot ng kanyang pagkaparalisa. Tinitigan niya ito, hawak sa kanyang palad ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang gutom at desperadong si Corazon mula sa putikan. Siya na ngayon si Mrs. De Araw. Karapat-dapat siya sa lahat ng ito. Ibinulong niya sa kanyang sarili, "Hindi na ako babalik sa kahirapan. Hinding-hindi." Maingat niyang ibinalik ang bote sa pinagtataguan nito. Panahon na para sa susunod na dosis. Lumabas siya at nagtungo sa kusina. Naabutan niya si Ginhawa na nanginginig pa ring nagpupunas ng mga pinggan. Kumuha si Corazon ng isang eleganteng tasa ng tsaa at nilagyan ito ng mainit na tubig. Mula sa isang maliit na lalagyan ng asukal, kumuha siya ng ilang patak ng walang kulay na likido at inihalo ito, walang amoy, walang bakas. Inilapag niya ang tasa sa isang maliit na tray. "Ginhawa,
Muntik nang mabitawan ng dalaga ang kanyang hawak na plato. Po? Ihatid mo ito kay Doña Amara. Tiyaan niya. Kinuha ni Ginhawa ang tray. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. At Ginhawa, dagdag ni Corazon, bago pa man makatalikod ang katulong. Mag-iingat ka sa pagbaba. Baka madulas ka. Ayokong matapon ang tsaa. Ang banta sa likod ng mga salitang iyon ay malinaw. Tumangulang si Ginhawa at dahan-dahang lumakad palabas ng kusina. Pagkaalis niya, aksidenteng nasagi ng siko ni Corazon ang isang baso sa mesa. Nahulog ito sa sahig at nabasag. Habang pinupulot niya ang mga piraso ng bubog, may naamoy siyang kakaiba mula sa natapong tsaa sa sahig. Hindi ito mula sa tsaa. Mula ito sa isang maliit na basag na bote sa ilalim ng lababo, kung saan itinago ni Ginhawa ang sample kanina. Ang amoy ay mahina, ngunit hindi maikakaila. Isang amoy chemical, hindi natural, at nakakabahala. Nanginginig ang mga kamay ni Ginhawa habang bitbit ang tray na may lamang tasang walang laman pabalik sa kusina. Ang amoy ng kemikal na naamoy niya kanina mula sa nabasag na bote ay tila nanuot na sa kanyang isipan. Isang babalang hindi niya maaaring ipagsawalang bahala. Ang bawat kilos ni Corazon, ang bawat salita, ang bawat tingin, lahat ay bumubuo ng isang nakakatakot na larawan sa kanyang isip. Hindi ito simpleng pagmamaltrato. May mas malalim, mas madilim na nangyayari sa loob ng bilya-amihan. Sa kusina, pilit niyang pinakalma ang sarili. Naghugas siya ng mga pinggan, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang mahinang awit ni Doña Amara ay umuulit-ulit sa kanyang pandinig. Isang awit na dapat ay puno ng pagmamahal, ngunit ang bersyon na narinig niya ay basag at puno ng pighati. Kinabukasan, mas naging maingat si Ginhawa. Bawat utos ni Corazon ay sinusunod niya ng walang tanong, ngunit ang kanyang mga mata at tainga ay laging bukas. Mula sa siwang ng pinto ng kusina, palihim niyang sinilip si Corazon habang naghahanda ito ng pananghalian para sa biyenan. Nakita niya ang halos ritual na kilos nito, pagkuha ng isang espesyal na lalagyan, ang maingat na pagpatak ng likidong walang kulay sa sopas, at ang walang emosyong paghalo. Dito na tila ba naglalagay lang ito ng ordinaryong pampalasa. Walang pag-aalinlangan, walang konsensya. Tila isa itong pang-araw-araw na gawain. Naramdaman ni Ginhawa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang hinala niya ay totoo. Nilalason ni Corazon ang sarili nitong biyenan. Nang hapon ding iyon, inutusan siyang muli na ihatid ang merienda ni Doña Amara sa silong. Sa bawat baitang na kanyang binababa, bumibigat ang kanyang dibdib. Nadatnan niya ang matanda na nakatingin sa kawalan. Ang mga mata nito ay blanko at walang buhay. Ngunit nang ilapag ni Ginhawa ang tray sa tabi nito, may nangyaring hindi niya inaasahan. Sa isang iglap ng pambihirang kalinawan, ang mga mata ni Doña Amara ay nagkaroon ng focus. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Bago pa man makapagsalita si Ginhawa, naramdaman niya ang isang mahigpit na hawak sa kanyang braso. Ang kamay ni Doña Amara, na akala niya'y wala ng lakas, ay nakakapit sa kanya na may puwersang nagmumula sa desperasyon. Walang salitang lumabas sa bibig ng matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Umiiyak ito nang walang luha, isang tahimik na sigaw ng paghingi ng tulong. Sa mga matang iyon, nakita ni Ginhawa ang lahat, ang sakit, ang takot, ang pag-asang unti-unti nang namamatay. Pinakawalan ni Amara ang kanyang kamay at muling bumalik sa pagiging blanko, na tila naubos na ang lahat ng natitira nitong lakas sa isang iglap na yon. Ngunit ang init ng kanyang palad ay nanatili sa braso ni Ginhawa, isang markang hindi mabubura. Mabilis na umakyat si Ginhawa, ang puso niya'y dumadagundong. Ang pagiging manhid sa katotohanan ay hindi na isang pagpipilian. Ang pananahimik ay katumbas na ng pagiging kasabwat sa isang karumaldumal na krimen. Ngunit ano ang gagawin niya? Sino ang paniniwalaan siya?
Isa lamang siyang hamak, nakatulong laban sa isang makapangyarihan at respetadong si Corazon de Araw. Pagdating niya sa kanyang maliit na kwarto, sa likod ng mansyon, agad niyang isinara at nilak ang pinto. Sumandal siya rito, hinahabol ang kanyang hininga. Napatingin siya sa kanyang lumang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng kama. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng patunay na hindi siya nababaliw. At noon, naalala niya ang awit, ang malungkot na himig na tanging sandata ni Doña Amara. Iyon ang magiging susi. Ang awit na yon na siguradong alam din ni Kaylan, ang magiging mensahe niya. Kung maririnig lamang ni Kaylan ang sakit sa bawat nota ng kinakanta ng kanyang ina, marahil ay maniniwala siya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na nagpatahimik sa kanyang takot at nagbigay daan sa tapang. Hindi na niya hahayaang magdusa ng mag-isa si Doña Amara. Gagawa siya ng paraan. Kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang trabaho o maging ang kanyang kaligtasan. Kinagabihan, sa oras ng hapunan, naghanda siya. Habang abala si Corazon sa isang business call sa sala, kinuha ni Ginhawa ang tray ng pagkain para kay Doña Amara. Ngunit bago siya bumaba, kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang voice recorder app at maingat na itinago ito sa ilalim ng isang nakatiklop na serbilyeta sa tray, sa tabi ng mangkok ng mainit na sabaw. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang kabog ng kaba at determinasyon. Huminga siya ng malalim, hinawakan ng mahigpit ang tray, at sinimulan ang mapanganib na pagbaba sa madilim na hagdanan patungo sa silong. Sa kabilang panig ng mundo, sa isang malamig at abalang syudad, ang pangalan ni Kaylan Del Mar ay nangangahulugan ng tagumpay. Ang kanyang opisina sa pinakatuktok ng isang gusaling salamin ay may tanawin ng buong syudad, isang testamento sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa likod ng kinang ng kanyang tagumpay, may isang puwang sa kanyang puso na hindi mapunan ng kahit anong kontrata o milyon-milyong dolyar. Ang puwang na iyon ay para sa kanyang pamilya, para sa kanyang ina. Isang gabi, habang abala sa pag-aaral ng mga blueprint para sa isang malaking proyekto, isang pamilyar na pakiramdam ng pagkabalisa ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang karaniwang stress mula sa trabaho. Ito'y isang uri ng pag-aalala na tila nanggagaling sa isang malayong lugar. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Ibinaba niya ang kanyang ballpen at sumandal sa kanyang upuan. Ipinikit ang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, isang imahe ang nabuo. Ang mukha ng kanyang ina, si Doña Amara, ngunit hindi ang masayang mukha na nasa mga litrato sa kanyang mesa. Ang nakita niya ay isang mukhang puno ng lungkot. Ang mga mata nito'y tila may gustong sabihin. "Hey!" Buntong hininga niya at iminulat ang mga mata. "Napaparanoid na naman ako." Upang pawiin ang kaba, tinawagan niya si Corazon. Gaya ng dati, ang malambing na boses nito ang sumagot, puno ng paglalambing at mga kasiguraduhan. Sinabi nitong maayos ang lahat, na mahimbing na natutulog ang kanyang ina at na miss na siya ng mga ito. Pansamantalang napanatag ang kanyang loob. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya dinalaw ng maayos na tulog. Isang panaginip ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Nasa isang madilim na silid daw siya at sa di kalayuan, naririnig niya ang kanyang ina na tinatawag ang kanyang pangalan. "Kaylan." "Anak." Ang boses nito ay mahina at garalgal, puno ng sakit. Tumatakbo siya palapit dito, ngunit habang tumatakbo siya, mas lalo itong lumalayo. Nagising si Kaylan na hinihingal, ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis. Napaupo siya sa kama, ang bigat ng panaginip ay nananatili sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang orasan, 3:00 ng madaling araw. Bumangon siya at nagtungo sa bintana. Tumingin siya sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ngunit ang kanyang isip ay nasa Pilipinas. Naalala niya ang kanyang pagkabata. Isang gabi,
Noong mataas ang lagnat niya, hindi umalis sa tabi niya ang kanyang ina. Magdamag siyang kinantahan nito ng isang uyayi. Ang himig na yon ang tanging nagpapakalma sa kanyang nag-iinit na katawan. Hayo na, bunso ko, matulog ka na. Anghel sa iyong panaginip, magbabantay sa iyo. Ang alaala ay nagdulot ng ngiti sa kanyang mga labi, ngunit kasabay nito ang isang matinding pangungulila. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang mga litrato nila. Ang huling larawan nilang mag-ina ay bago siya umalis. Si Doña Amara ay nakangiti, kahit pa nakaupo na sa kanyang wheelchair, at si Corazon ay nakayakap sa kanilang dalawa. Isang larawan ng perpektong pamilya. Siguro pagod lang talaga ako, sabi niya sa sarili. Pilit na iwinawak ang masamang pakiramdam. Bumalik siya sa trabaho kinabukasan. Pilipilit na ibinabaon ang sarili sa mga papeles para makalimot. Ngunit ang pakiramdam ay hindi nawala. Para itong isang maliit na tinik na nakabaon sa kanyang isipan. Habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang meeting, nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Karaniwan, hindi niya ito pinapansin, ngunit sa pagkakataong yon, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nag-udyok sa kanya na tingnan ito. Isang hindi rehistradong numero. Sana'y babaliwalain niya ito, ngunit may isang bagay sa mensahe na nakakuha ng kanyang atensyon, isang audio file. At sa ilalim nito, isang maikling pangungusap na nakasulat sa Filipino. Ito ang tunay na kalagayan ng iyong ina. Nangunot ang kanyang noo. Sino ang magpapadala nito? Isa bang scam? O mas masahol pa, isang pagtatangkang manira sa kanyang pamilya? Ngunit nanaig ang kuryosidad. Humingi siya ng paumanhin sa meeting at lumabas sa conference room. Pumunta siya sa isang tahimik na sulok ng hallway. Tiningnan niya muli ang mensahe. May pag-aalinlangan, isinaksak niya ang kanyang earphones at pinindot ang play button. Sa simula, tanging mahinang ugong lang ang kanyang narinig. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, isang himig ang nagsimulang mabuo. Isang himig na agad niyang nakilala. Ang Oyayi. Ang kantang kinakanta sa kanya ng kanyang ina. Ngunit hindi ito ang malambing at mapagmahal na bersyon na nakatatak sa kanyang alaala. Ang himig na kanyang naririnig ay basag, puno ng sakit. Bawat nota ay tila isang hikbi. May mga pagkakataong napuputol ito na parang kinakapos ng hininga ang kumakanta. Sa likod ng himig, maririnig ang mahinang kalansing ng mga kubyerto sa isang plato at isang boses na nagsasabing, "Bilisan mo, ubusin mo yan." Nanlamig ang buong katawan ni Kaylan. Ang puso niya'y nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Ito ang boses ng kanyang ina. Walang duda. Ngunit ang sakit sa tinig nito, ang pighating, hindi maitatago. Ito'y isang bagay na hindi niya kailanman narinig sa buong buhay niya. Paulit-ulit niyang pinatugtog ang recording, bawat beses ay mas lalong sinisigurado ang kanyang naririnig. Ito ay isang sigaw ng paghingi ng tulong, nakatago sa isang awit na dapat ay simbolo ng pagmamahal. Ang perpektong larawan na binuo ni Corazon sa kanyang isipan ay unti-unting nagkakalamat. Biglang nagring ang kanyang telepono. Si Corazon, automatiko niya itong sinagot. Ang isip niya'y gulong-gulo pa rin. "Mahal, napatawag ka?" Tanong ni Corazon sa kabilang linya. Ang boses ay kasing tamis pa rin ng dati. Hindi agad nakasagot si Kaylan. Pinindot niya ang mute sa kanyang telepono. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Paano niya ito itatanong? Paano niya haharapin ang asawa nang hindi ito nag-iisip na nababaliw na siya? Pinatay niya ang mute. "Corazon," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. May kailangan akong itanong sa'yo." Matapos ang mapanganib na pagbaba sa silong, iniwan ni ginhawa ang tray at mabilis na umakyat. Iniwang nakatago ang telepono. Bawat segundo na lumilipas ay tila isang oras.
Nagtago siya sa isang sulok ng pasilyo kung saan tanaw niya ang pinto ng silong. Ang puso niya'y halos lumabas sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mahinang kalansing mula sa ibaba. At pagkatapos, ang himig, mahina sa simula, ngunit naroon. Umaawit si Doña Amara. Nagtagumpay siya. Nang marinig niyang paakyat na si Corazon, mabilis siyang nagkunwaring nagpupunas ng isang florera. Nang bumalik si Corazon sa sala, palihim na bumaba muli si Ginhawa. Kinuha ang tray at ang teleponong ligtas na nakatago sa ilalim ng serbilyeta. Sa loob ng kanyang kwarto, nanginginig niyang pinakinggan ang recording. Naroon ang lahat, ang basag na tinig ni Doña Amara, ang tunog ng kutsarang pilit na isinusubo, at ang malamig na boses ni Corazon. Ito na ang kanyang ebidensya. Gamit ang isang bagong SIM card na binili niya palihim noong araw na siya'y namalengke, hinanap niya ang pangalan ni Kaylan Delmar online. Nakita niya ang isang pampublikong email address para sa opisina nito sa ibang bansa. Ito na ang kanyang tanging pag-asa at walang pag-aalinlangan. Isinend niya ang audio file kasama ang simpleng mensahe. Pagkapindot ng send, agad niyang sinira ang SIM card at itinapon sa basurahan. Walang dapat maiwang bakas. Kinabukasan, ang tensyon sa loob ng Villa Amihan ay halos nahihipo. Si Corazon, na tila may nararamdamang kakaiba, ay naging mas mapagmasid. Ang kanyang mga mata ay sumusunod sa bawat kilos ni Ginhawa. Napapansin niya ang bahagyang panginginig ng kamay ng katulong tuwing nagsisilbi ito, ang mabilis nitong pag-iwas ng tingin. May problema ba, Ginhawa? Tanong ni Corazon isang umaga habang nagkakape ito sa hardin. Ang tanong ay simple, ngunit ang paraan ng pagkakabigkas nito ay puno ng pagbabanta. Wala po, ma'am. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko. Mabilis na palusot ni Ginhawa. Ganoon ba? Uminom ka ng gamot. Ayokong magkasakit ka. Mahirap maghanap ng katulong na kasing masipag mo, sabi ni Corazon, may diin sa huling salita. Alam ni Ginhawa na sinusubukan siya. Alam niyang isang pagkakamali lang niya. Matatatapos ang lahat. Ngunit kasabay ng takot, may tumutubong determinasyon sa kanyang dibdib. Kailangan niyang maghanap ng mas matibay na ebidensya. Ang audio recording ay maaaring sabihing gawa-gawa lang, ngunit ang pisikal na patunay ng lason, iyon ay hindi maitatanggi. Naalala niya ang kakaibang amoy mula sa tsa ni Doña Amara. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Isang hapon, habang si Corazon ay abala sa pakikipag-usap sa interior designer para sa panibagong renovation ng sala, naghanda ito ng tsa. Gaya ng dati, inilagay niya ito sa tray at iniutos kay Ginhawa na ihatid. Pakidala ito kay Mama, sabi ni Corazon. Hindi man lang inaalis ang tingin sa mga sample ng kurtina. At pagkatapos, kunin mo ang aking pitaka sa kwarto. Naiwan ko yata sa ibabaw ng kama. Ito na ang pagkakataon. Alam ni Ginhawa na isa itong pagsubok. Sinusubukan ni Corazon kung mapagkakatiwalaan ba siya sa pera. Mabilis na inihatid ni Ginhawa ang tsaa sa silong, ngunit bago niya ito ibigay kay Doña Amara, kumuha siya ng isang maliit at malinis na bote ng gamot na lagi niyang dala para sa kanyang sakit ng ulo. Maingat niyang isinalin ang kaunting laman ng tsaa sa bote at isinara ito ng mahigpit, saka itinago sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ang natitirang tsaa sa matanda at mabilis na umakyat. Dumiretso siya sa kwarto ni Corazon. Nakita niya ang mamahaling leather na pitaka sa ibabaw ng kama, bahagyang bukas, at kitang-kita ang makakapal na talaksan ng pera. Hindi niya ito ginalaw. Kinuha niya lang ito nang maingat at dinala kay Corazon sa sala. Heto na po, ma'am, sabi niya. Kinuha ni Corazon ang pitaka, binuksan, at sinulyapan ng laman. Pagkatapos, tiningnan niya si Ginhawa. Walang emosyon ang kanyang mukha. Salamat, makakaalis ka na. Nakahinga ng maluwag si Ginhawa, nalampasan niya ang pagsubok. Itinago niya ang maliit na bote na may sample ng tsaa sa ilalim ng kanyang mga damit sa aparador.
Ito ang kanyang alas. Ngunit ang hindi alam ni Ginhawa, may mga matang nakamasid sa kanya na hindi niya nakikita. Nang gabing iyon, matapos masigurong tulog na ang lahat, pumasok si Corazon sa maliit na kwarto sa likod ng bahay kung saan naroon ang security monitor. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang palihim siyang nagpakabit ng maliliit na kamera sa mga importanteng bahagi ng mansyon. Isa na rito ang kusina. Pinanood niya ang playback ng mga kaganapan kaninang hapon. Nakita niya ang lahat. Ang pagkuha ni Ginhawa ng sample ng tsa. Ang maingat nitong pagsasalin sa maliit na bote. Ang pagtatago nito sa kanyang bulsa. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Corazon. Ang daga ay kinagat na ang pine. Hinayaan niya si Ginhawa na makapasa sa pagsubok sa pitaka para bigyan ito ng maling kumpiyansa. Ngayon, hawak na niya ang patunay ng pagtataksil nito. Pinatay ni Corazon ang monitor. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip ng susunod na hakbang. Hindi na niya maaring patagalin pa ito. Ang katulong na ito ay mas matalino at mas matapang kaysa sa kanyang inaasahan. Kailangan niya itong tanggalin sa lalong madaling panahon, ngunit hindi sa isang paraan na mag-iiwan ng bakas. Kailangan niyang palabasin na si Ginhawa ang masama sa kwento. Isang magnanakaw, isang sinungaling na nagtangkang sirain ang kanilang pamilya. At mayroon na siyang perpektong plano. Bumalik siya sa kanyang silid, kinuha ang telepono at nagdial. "Kailan? Mahal?" sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta at pekeng mga hikbi. May masamang nangyari. Ang bago nating katulong, si Ginhawa. Nahuli ko siya. Mahal, tinangka niyang pagnakawan tayo. Nakatayo si Kaylan sa hallway, hawak ang telepono. Ang mga salita ni Corazon ay tumatagos sa kanyang tainga, habang ang basag na himig ng kanyang ina ay umuulit-ulit pa rin sa kanyang isipan. Ang dalawang realidad ay nagbabanggaan, lumilikha ng isang bagyo ng pagkalito sa loob niya. "Corazon," sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang audio file, mahal," humihikbing sagot ni Corazon sa kabilang linya. "Alam ko, natanggap mo. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang numero mo. Pero iyon ang pinadala niya." Natigilan si Kaylan. "Paanong nalaman ni Corazon?" "Ipaliwanag mo?" Mariin niyang sabi. "Si Ginhawa." Simula ni Corazon. Ang kanyang boses ay tila nagmumula sa isang taong nasaktan at pinagtaksilan. "Matagal ko na siyang pinaghihinalaan. Laging patingin-tingin, palihim na nakikinig. At kanina, nahuli ko siya. Mahal, tinangka niyang sirain ang gamit ni Mama. At inamin niya ang lahat." "Inamin ang ano?" tanong ni Kaylan. Ang kanyang pagtitimpi ay unti-unti nang nauubos. "Na siya ang nagpadala sa'yo ng recording. Sinabi niya, gusto raw niyang tumulong, pero ang totoo, gusto niya tayong pag-awayin para makapagnakaw siya. Kinuha niya ang recording noong isang araw na medyo di maganda ang pakiramdam ni Mama. Noong medyo nagdedeliryo siya at kumakanta ng mag-isa. Ginamit niya yon laban sa atin, Kaylan. Ginamit niya ang kahinaan ng nanay mo para sirain tayo." Ang bawat salita ni Corazon ay tila isang perpektong piyesa ng puzzle, bumubuo ng isang lohikal at kapani-paniwalang kwento. Isang desperadong katulong na gustong magsamantala. Isang matandang may sakit na may mga sandali ng kalituhan. Mas madaling paniwalaan iyon kaysa sa isang katotohanang napakasaklap isipin, na ang babaeng pinakasalan niya ay isang halimaw. "Nasaan siya ngayon?" tanong ni Kaylan. "Pinaalis ko na siya," sagot ni Corazon. "Hindi ko na kayang manatili pa siya sa bahay na ito kahit isang sandali. Natatakot ako para kay Mama." Natahimik si Kaylan. Ang isip niya ay naglalaban. Sa isang banda, naroon ang recording.
Ang sakit sa tinig ng kanyang ina ay hindi maikakaila, totoo at dalisay. Sa kabilang banda, naroon ang kanyang asawa, ang babaeng laging nasa tabi niya, na ngayon ay umiiyak at nagpapakita ng kahinaan. Kaylan, mahal, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Corazon. Alam kong nakakabahala ang recording na yon, pero wala yon. Isang masamang araw lang para kay mama. Inaalagaan ko siya. Alam mo yan, mahal na mahal ko kayong dalawa. Ang sinseridad sa boses ni Corazon ay halos perpekto. Halos. Ngunit may isang bagay na hindi magtugma. Ang boses sa likod ng himig sa recording, ang malamig at naguutos na boses na nagsasabing, "Bilisan mo, ubusin mo yan." Hindi iyon boses ng isang taong nag-aalaga. Iyon ay boses ng isang taong nagpaparusa. "Corazon," sabi ni Kaylan, ang kanyang boses ay naging seryoso at walang emosyon. "Gusto kong makausap si Mama." Natigilan si Corazon sa kabilang linya. Ano? Pero mahal, tulog na siya. Ginising siya ng iskandalo kanina, kaya pinainom ko ng pampatulog. Kailangan niya ng pahinga. Gisingin mo siya. Ang utos ay mariin at hindi matitinag. Pero Kaylan, sinabi kong gisingin mo siya. Sigaw ni Kaylan. Ang kanyang boses ay umalingaungaw sa tahimik na hallway na wala na ang kanyang pagtitimpi. Ilagay mo siya sa telepono. Ngayon din. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Maririnig ni Kaylan ang mahinang paghinga ni Corazon na tila nag-iisip ito ng susunod na gagawin. Sige, mahal, sabi nito sa wakas. Ang boses ay nanginginig. Sandali lang. Naghinintay si Kaylan. Bawat segundo ay tila isang paghihirap. Naririnig niya ang mga kaluskos sa kabilang linya, ang pagbukas ng pinto at ang mahinang boses ni Corazon na tumatawag, "Mama, Mama, gising. Si Kaylan gusto kang makausap." Pagkatapos ng halos 1 minuto, isang mahinang boses ang narinig niya. Anak? Si Doña Amara. Ma, ako to. Si Kaylan. Sabi niya, ang kanyang puso ay kumikirot. Kamusta ka na? Totoo ba ang sinasabi ni Corazon? Ano? Ang boses ng kanyang ina ay garalgal at mabagal na parang hirap na hirap itong bumuo ng mga salita. Halatang kagigising lang ito o nasa ilalim ng epekto ng gamot. Si ginhawa ma, ang katulong. Totoo bang sinaktan ka niya? Isang mahabang katahimikan. Sa likod, narinig ni Kaylan ang pabulong na boses ni Corazon. Sabihin mo ang totoo, Mama. Huwag kang matakot. Si ginhawa. Muling nagsalita si Doña Amara. Mabait. Siya. Bago pa man makapagtanong muli si Kaylan, narinig niya ang boses ni Corazon na muling pumasok. Ayan na, mahal. Nahihirapan na siyang magsalita. Sinasabi ko na sa'yo, kailangan na niyang magpahinga. Teka lang, pigil ni Kaylan. Ma, pakinggan mo ko. May pinadala sa aking recording. Kumakanta ka. Bakit ka umiiyak habang kumakanta? Muling katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, narinig ni Kaylan ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Isang halos hindi marinig na hikbi mula sa kanyang ina. Mahal, tama na yan. Pinapahirapan mo lang siya, sabi ni Corazon, at narinig ni Kaylan ang tunog ng tila pag-agaw sa telepono. Kaylan, mamaya na tayo mag-usap. Kailangan ko nang asikasuhin ng mama. Corazon, huwag, ngunit huli na ang lahat. Ang tawag ay ibinaba na. Naiwan si Kaylan na nakatitig sa kanyang telepono, ang dibdib ay sumisikip. Ang pag-uusap na yon ay dapat sanang nagbigay linaw, ngunit mas lalo lang nitong pinalapot ang misteryo. Ang boses ng kanyang ina, mahina, nag-aalangan, at puno ng takot. At ang hikbi,
Ang hikbing iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Hindi, may mali. May mali sa Villa Amihan. Hindi na siya maaring manatili lang at maghintay. Mabilis siyang bumalik sa conference room, kinuha ang kanyang gamit at hinarap ang kanyang mga business partners. "I'm sorry," sabi niya. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Something's come up. A family emergency. I have to go home." Bago pa man sila makasagot, nakatalikod na si Kaylan, naglalakad palabas ng silid. Habang naglalakad, isa lang ang nasa isip niya. Ang unang flight pabalik ng Pilipinas. Hindi na niya alam kung sino ang paniniwalaan, ang kanyang asawa o ang isang estranghero. Ngunit isang bagay ang sigurado, malalaman niya ang katotohanan para sa kanyang ina. Pagkababa ng telepono, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid ni Doña Amara. Dahan-dahang inilayo ni Corazon ang telepono mula sa kanyang tainga. Ang kanyang mukha ay isang blangkong canvas. Ang pekeng pag-aalala ay naglaho. Napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Tinitigan niya ang kanyang biyenan, na ngayon ay nanginginig sa takot matapos ang tawag. Mabait. Siya? Ulit ni Corazon sa isang mapanganib na bulong, ginagaya ang sinabi ng matanda kanina. Sa lahat ng maari mong sabihin, iyon ang pinili mo. Umiling si Amara. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang tunog na lumalabas. "Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo, Mama?" Sabi ni Corazon, dahan-dahang lumalakad palibot sa kama na parang isang leon na pinapalibutan ng kanyang biktima. "Akala ko ba malinaw na ang usapan natin? Tahimik ka lang at aalagaan kita, pero sumusuway ka." Huminto siya sa paanan ng kama. "Alam mo ba kung gaano kahirap ang ginagawa kong to? Ang magpanggap na mahal kita, ang linisin ang dumi mo, ang tiisin ang pagmumukha mong puno ng paghuhusga. Ginagawa ko ang lahat para kay Kaylan, para sa pamilya natin. At ito ang igaganti mo?" Hinawakan ni Corazon ang dulo ng kumot at sa isang malakas na hila, inalis niya ito sa katawan ni Amara. Inilalantad ang payat at mahina nitong pangangatawan. "Pero sige," sabi ni Corazon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Gusto mo ng katotohanan? Pagbibigyan kita." Lumabas siya ng silid at bumalik na may hila-hilang isang babae. Siginhawa, ang mga mata ng dalaga ay puno ng takot. Ang kanyang bibig ay may busal na tela at ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod. Itinulak ni Corazon si Ginhawa sa sahig, sa tabi mismo ng kama ni Amara. "Ang tapat mong alagad," sabi ni Corazon na may halong pang-uuyam. "Tingnan mo siya. Akala niya matalino siya. Akala niya maililigtas ka niya." Lumuhod si Corazon para magpantay ang kanilang mga mata ni Ginhawa. Inalis niya ang busal sa bibig nito. "Ano ang plano mo, ha?" tanong ni Corazon. "Ipadala ang recording? Magsumbong kay Kaylan? At anong mangyayari pagkatapos? Sa tingin mo, paniniwalaan ka niya? Ang isang hamak na katulong laban sa kanyang asawa? May ebidensya ako," sabi ni Ginhawa. Ang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Ang lason." Tumawa si Corazon, isang tawang walang kagalakan. "Ang lason? Yung maliit na bote na itinago mo sa aparador mo? Huwag kang mag-alala, nasa mabuti na yung kalagayan." Itinuro niya ang basurahan kung saan naroon ang basag na bote. "At ang recording mo?" Tumayo si Corazon at kinuha ang telepono ni Ginhawa mula sa kanyang bulsa. Ipinakita niya ito sa dalaga. "Salamat dito, napakalinaw. Siguradong magugustuhan ito ng mga pulis bilang ebidensya ng paninira mo sa akin." At sa harap mismo ni Ginhawa at Amara, ibinagsak ni Corazon ang telepono sa sahig at tinapakan ito ng paulit-ulit hanggang sa madurog. "Wala ka ng ebidensya," sabi ni Corazon. "Wala nang maniniwala sa'yo. At ngayon,
Wala ka ng silbi sa akin. Bumaling siya kay Amara na ngayon ay humihikbi na ng walang tunog. At ikaw, Mama, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung naging mabuti ka lang sanang biyenan, kung tinanggap mo lang ako, kung hindi mo lang laging ipinamumukha sa akin na hindi ako karapat-dapat para sa anak mo. Ang kanyang boses ay biglang napuno ng galit at hinanakit, na tila lahat ng sama ng loob na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay sumabog. Alam mo ba kung saan ako galing? Sa isang barong-barong na mas maliit pa sa banyo mo. Kumakain kami ng pagpag para lang may laman ang tiyan namin. Habang ikaw, narito, nabubuhay na parang reyna. Hindi alam kung ano ang tunay na paghihirap. Kaya wag na wag mo akong susumbatan. Hinawakan niya ng mahigpit ang panga ni Amara. Kinuha ko ang nararapat sa akin. Ang bahay na to, ang pera, ang pangalan. Akin ang lahat ng to at walang sino man, kahit ikaw, ang makakabawi nito. Binitawan niya si Amara at kinaladkad si Ginhawa palabas ng silid. Ma'am, parang awa niyo na. Pagmamakaawa ni Ginhawa. Awa? Tumawa si Corazon. Naubos na ang awa ko noong araw na iniwan ako ng sarili kong ina sa lansangan. Ngayon, matuto kang mabuhay mag-isa. Kinaladkad niya si Ginhawa hanggang sa pintuan sa likod. Binuksan ito at malakas siyang itinulak palabas sa madilim na gabi. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin dahil sa susunod na makita kita, sisiguraduhin kong hindi ka na makikilala pa ng kahit sino. Sigaw niya. Isang malakas na kalabog ang narinig nang isara niya ang pinto at ilak ito. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay tumataas baba dahil sa tindi ng emosyon. Tapos na ang isang problema. Ngayon, para sa huling problema. Dahan-dahan siyang naglakad, pabalik sa silid ni Amara. Mula sa isang nakatagong bulsa ng kanyang bestida, kinuha niya ang isang maliit na bote. Ang huling dosis ng lason. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ipapainom. Masyado nang matagal yon. Kumuha siya ng isang heringgilya mula sa medical kit. Pumasok siya sa silid. Si Amara ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng purong takot. Alam na niya kung ano ang mangyayari. Huwag kang mag-alala, Mama, sabi ni Corazon sa isang nakakakilabot na lambing, habang dahan-dahang sinisip-sip ng heringgilya ang likido mula sa bote. Hindi ka na mahihirapan pa. It's time to end this. Tatawag ako ng ambulansya pagkatapos. Sasabihin ko, inatake ka sa puso. Isang malungkot na trahedya, pero at least makakapagpahinga ka na ng tuluyan. Lumapit siya sa kama. Ang matulis na dulo ng karayom ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Oras na para tapusin ang lahat. Biyenan. Bumagsak si Ginhawa sa mamasa-masang lupa sa labas ng mansyon. Ang malakas na kalabog ng pagkakasara ng pinto at ang tunog ng trangka ay tila isang hatol ng kamatayan. Nanginginig siyang tumayo. Ang mga pisngi ay basang-basa ng pinaghalong luha at dumi. Hindi, pabulong niyang sabi sa sarili. Hindi pwedeng ganito. Sinubukan niyang muling katukin ang pinto. Ma'am Corazon, buksan niyo to. Parang awa niyo na. Ngunit tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang malamig na ihip ng hangin ang kanyang narinig. Tinakbo niya ang paligid ng mansyon, hinahanap ang kahit anong maaaring daanan. Isang bukas na bintana, isang siwang. Ngunit ang Villa Amihan, na dating isang paraiso sa kanyang paningin, ay isa na ngayong hindi mapasok na kuta. Ang bawat segundo ay mahalaga. Alam niyang hindi na mag-aaksaya ng oras si Corazon. Ang imahe ni Doña Amara na nakahiga sa kama at walang kalaban-laban ay nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Hikbi niya habang napaluhod sa gitna ng hardin. Pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa. Wala siyang telepono, malayo ang kabahayan. Sino ang hihingan niya ng tulong?
Sinong maniniwala sa isang katulong na pinalaya sa gitna ng gabi? Sa loob ng silid, ang oras ay tila bumagal para kay Doña Amara. Nakatitig siya sa hiringgilyang nasa kamay ni Corazon, sa kumikinang nakarayom na may dala ng kanyang katapusan. Ang lahat ng alaala ng kanyang buhay ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Ang kanyang masayang pagsasama ng kanyang yumaong asawa, ang unang ngiti ng kanyang anak na si Kailan, ang mga tawanan nila sa hardin. Lahat ng iyon ay maglalaho na. Paalam, Kailan, anak ko. Sabi ng kanyang isip, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung hindi ako naging mas matatag. Habang papalapit si Corazon, ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay sa bedside table. Isang lumang lampara na may base na gawa sa mabigat na porselana. Regalo yon ng kanyang asawa noong kanilang anibersaryo. Isang huling pag-asa, isang huling paglaban. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, ang puwersang nagmumula sa pagmamahal ng isang ina na gustong protektahan ang alaala ng kanyang pamilya. Ipinikit ni Amara ang kanyang mga mata at ibinuhos ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang kanang braso. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa silid. Nabasag ang lampara sa sahig, lumilikha ng ingay na gumulantang sa katahimikan ng gabi. Natigilan si Corazon, gulat sa biglaang paggalaw. Walang hiya ka, sigaw niya, ngunit ang ingay ay nagawa na ang kanyang trabaho. Sa labas, narinig ni Ginhawa ang tunog ng nabasag na salamin. Hindi ito malakas, ngunit sapat na para magbigay sa kanya ng isang ideya. Ang ingay. Kailangan niya ng ingay. Napatingin siya sa garahe. Kung mapapaandar niya lang ang isa sa mga kotse. Kung mabubusina niya. Ngunit sarado ang garahe. Ang kanyang tingin ay napunta sa gate. Isang mataas at bakal na gate. Sa tabi nito ay ang intercom at ang security keypad. Wala siyang alam sa code. Desperado, sinimulan niyang kalampagin ang gate gamit ang kanyang mga kamay, sumisigaw ng tulong. Tulong! Tulungan niyo kami! May masamang nangyayari dito. Ang kanyang boses ay paos na, ngunit hindi siya tumigil. Sa kanyang pagwawala, biglang may isang pangalan na pumasok sa kanyang isip. Isang taong halos nakalimutan na niya. Si Mang Bert, ang dating driver ng mga Lagdamio. Matagal na itong nagretiro, ngunit lingid sa kaalaman ni Corazon, paminsan-minsan ay bumibisita pa rin ito sa mga dating kasamahan sa mansyon at minsan ay nabanggit nito kung saan ito nakatira. Sa isang baryo di kalayuan, matandang-matanda na at tapat sa pamilya. Siya ang tanging pag-asa niya. Ngunit paano niya ito matatawagan? Isang tricycle ang biglang dumaan sa kalsada. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Ginhawa sa gitna ng daan at hinarang ito. Mama, ano ba? Sigaw ng driver. Kuya, parang awa niyo na po. Pakitawag po ako. Emergency lang po. Pagmamakaawa niya, nakita ng driver ang desperasyon sa kanyang mukha. Kinuha nito ang telepono at iniabot sa kanya. Nanginginig niyang idiniaal ang numerong naaalala niya. Hello, Mang Bert? Sabi niya nang sagutin ang tawag. Si Ginhawa po ito, yung bagong katulong sa Villa Amihan. Ginhawa? Gabi na, anong nangyari? Mang Bert, tulungan niyo po kami. Si Doña Amara, nasa panganib po ang buhay niya. Si Ma'am Corazon. Hindi niya matapos ang sasabihin, napahagulgol na siya. Sa loob ng mansyon, ang pagkabasag ng lampara ay nagbigay kay Amara ng ilang segundo. Ngunit si Corazon ay mabilis na nakabawi. Tapos ka na, sabi ni Corazon. Ang kanyang mukha ay mas lalong naging demonyo. Akala mo may magagawa yan? Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Amara. Itinaas niya ang hiringgilya. Ang dulo ng karayom ay ilang sentimetro na lang, ang layo sa balat ng matanda. Ang huling nakita ni Amara bago siya pumikit ay ang walang kaluluwang mga mata ni Corazon. Ito na ang katapusan. Ngunit sa labas, sa kabilang linya, isang boses ang narinig ni Ginhawa.
Papunta na ako, sabi ni Mang Bert. Huwag kang aalis dyan. May isa pa akong tatawagan. Sakto namang tumunog muli ang telepono ng tricycle driver. Isang tawag mula sa ibang bansa. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa screen. Isang pangalang nagbigay ng huling hibla ng pag-asa kay Ginhawa. Kaylan. Ang bawat minuto sa loob ng eroplano ay tila isang walang hanggang paghihirap para kay Kaylan. Matapos ang emergency call sa kanyang mga kasosyo, agad siyang nag-book ng pinakaunang flight pabalik ng Pilipinas. Hindi na siya nag-abalang mag-empake. Ang tanging dala niya ay ang kanyang briefcase, ang kanyang telepono, at ang bigat sa kanyang dibdib na hindi na niya kayang balewalain. Habang lumilipad ang eroplano sa gitna ng kadiliman, paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ang mga huling pangyayari. Ang malagim na himig sa recording, ang peking pag-iyak ni Corazon, at higit sa lahat, ang garalgal at takot na boses ng kanyang ina. Kasalanan niya ito. Ito ang salitang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Naging abala siya sa pagpapayaman, sa pagbuo ng isang imperyo, sa pagbibigay ng isang marangyang buhay na akala niya ay sapat na. Pinalibutan niya ang kanyang pamilya ng mga pader na gawa sa pera, sa pag-aakalang yun ang magbibigay sa kanila ng kaligtasan. Ngunit sa kanyang pagiging abala, hindi niya napansin na ang halimaw ay nasa loob na mismo ng mga pader na yon. Ang pagtitiwala niya kay Corazon ay naging bulag. Minahal niya ang imahe ng isang perpektong asawa, ang babaeng sumusuporta sa kanyang mga pangarap, ang babaeng buong pusong nag-aalaga sa kanyang ina. Napakadaling paniwalaan ang magagandang kasinungalingan kaysa harapin ang isang masakit na katotohanan. Paglapag ng eroplano sa Maynila, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Diretso siyang lumabas ng airport kung saan naghihintay na ang isang kotseng inarkila niya. Siya mismo ang magmamaneho. Kailangan niyang makarating sa Batangas sa lalong madaling panahon. Habang nasa biyahe, sinubukan niyang tawagan ang landline ng Villa Amihan, ngunit walang sumasagot. Tinawagan niya ang cellphone ni Corazon, ngunit naka-off ito. Lalong tumindi ang kaba sa kanyang dibdib. May isang bagay na talagang mali. At noon, nagring ang kanyang telepono, isang hindi pamilyar na numero. Hello? Mabilis niyang sagot. Sir Kaylan? Sir, si Bert po ito. Yung dati ninyong driver. Mang Bert! Napahigpit ang hawak ni Kaylan sa manibela. Anong nangyayari? Bakit ka napatawag? Sir, kailangan niyo na pong umuwi. Si Doña Amara, nasa panganib po siya. Kasama ko po ngayon si Ginhawa, yung bagong katulong. Pinalayas po siya ni Ma'am Corazon. Ang bawat salita ni Mang Bert ay isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang kwento ni Corazon tungkol sa pagnanakaw ay isang kasinungalingan. Nasaan kayo? Tanong ni Kaylan. Ang kanyang boses ay mariin. Nasa labas po kami ng gate ng Villa Amihan. Sir, ayaw po kaming papasukin. May isa pa po akong kasama. Yung tricycle driver na tumulong kay Ginhawa. Siya po ang kausap ninyo ngayon sa telepono niya. Mang Bert, pakinggan mo ko, sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Huwag kayong aalis dyan. Malapit na ako. Paparating na ako. Ibinaba niya ang tawag. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang umaalab na galit. Galit sa sarili. Galit kay Corazon. Mas lalo pa niyang binilisan ang takbo ng kotse. Ang mga ilaw mula sa kalsada ay mabilis na dumadaan sa kanyang paningin. Ang imahe ng kanyang inang mahina at walang kalaban-laban ay nagpaalab sa kanyang determinasyon. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung may mangyaring masama rito. Matapos ang tila walang katapusang biyahe, sa wakas ay natanaw na niya ang pamilyar na daan patungo sa kanilang bahay. Mula sa di kalayuan, nakita niya ang mga ilaw ng isang tricycle at dalawang anino na nakatayo sa labas ng kanilang gate. Pagdating niya, agad siyang bumaba. Sinalubong siya ng isang matandang lalaki na puno ng pag-aalala at isang dalagitang umiiyak. Sir Kaylan, sabi ni Mang Bert.
Si ginhawa ay napatingin lang sa kanya, hindi makapagsalita. Ang mga mata ay puno ng takot para sa kanyang amo sa loob. Tumingin si Kaylan sa mataas na bakal na gate. Sarado. Tahimik. Walang bakas ng anumang kaguluhan. Ngunit para sa kanya, ang katahimikang yon ay mas nakakabahala kaysa sa anumang sigaw. Subukan na nating tawagan ng intercom, sabi niya, ngunit walang sumasagot. Corazon! Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Buksan mo ang gate! Alam kong nandyan ka! Walang tugon. Tumingin siya sa paligid. Walang ibang paraan para makapasok. Ang mga pader ay masyadong mataas. Sir, anong gagawin natin? Tanong ni Mang Bert. Tumingin muli si Kaylan sa gate. Pagkatapos ay sa kanyang kotse, isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Mang Bert, ginhawa, lumayo kayo sa gate. Mariin niyang sabi. Sumakay siyang muli sa kotse. Inini-reverse niya ito ng ilang metro. Huminga siya ng malalim. Ang tunog lang ng kanyang paghinga at ang dagundong ng makina ang kanyang naririnig. Pagkatapos, buong lakas niyang inapakan ang silinyador. Ang kotse ay humarurot pasulong. Isang nakakabinging tunog ng nababaluktot na bakal at nababasag na salamin ang sumunod ng buong puwersa niyang ibangga ang sasakyan sa gate. Ang bakal na harang ay bumigay. Bago pa man tumigil ang pag-ugoy ng nasirang gate, lumabas na si Kaylan mula sa kotse. Hindi inaalintana ang mga bubog. Tumakbo siya papasok sa madilim na bakuran, papunta sa pinto ng mansyon. Isa lang ang nasa isip niya, ang kanyang ina. Corazon! Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang sigaw na yon ay hindi lang para sa kanyang asawa. Iyon ay isang sigaw laban sa lahat ng kasinungalingan, isang sigaw para sa katarungan, isang sigaw ng isang anak na uuwi para iligtas ang kanyang ina. Ang malakas na sigaw ni Kaylan ay yumanig sa buong Villa Amihan. Sinipa niya ang pinto, ngunit nakalak ito. Sa kanyang galit, kumuha siya ng isang malaking paso ng halaman sa tabi at ibinato ito sa salaming bintana ng sala. Isang malakas na lagabog ang narinig at pumasok siya sa loob. Hindi inalintana ang mga bubog na kumalat sa sahig. Sa loob ng silid ni Doña Amara, natigilan si Corazon sa biglaang ingay. Ang hiringgilya ay ilang pulgada na lang mula sa braso ng biyenan. Kilala niya ang sigaw na yon. Si Kaylan. Paanong nangyari ito? Dapat ay nasa kabilang panig pa siya ng mundo. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Narinig niya ang mabibigat na yabag ni Kaylan na paakyat sa hagdanan, sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang takot ay biglang gumapang sa kanyang pagkatao, ngunit mabilis itong napalitan ng desperasyon. Kailangan niyang tapusin ang sinimulan. Mabilis. Ngunit huli na ang lahat. Bumukas ng malakas ang pinto. Si Kaylan ay nakatayo roon. Ang kanyang dibdib ay umaalon sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Ang paningin na tumambad sa kanya ay isang imahe mula sa kanyang pinakamasamang bangungnot. Ang kanyang ina, umiiyak at takot na takot sa kama, at ang kanyang asawa na may hawak na hiringgilya. Ano ang ginagawa mo? Sabi ni Kaylan. Bawat salita ay mabagal at puno ng bagsik. Nabitawan ni Corazon ang hiringgilya na tila napaso. Kaylan, mahal. Hindi ito ang iniisip mo. Ngunit hindi na nakikinig si Kaylan. Ang kanyang mga mata ay nakita na ang katotohanan. Isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Sa isang mabilis na kilos, sinugod niya si Corazon. Itinulak ito palayo sa kama, palayo sa kanyang ina. Bumagsak si Corazon sa sahig. Ma! Sigaw ni Kaylan at lumuhod sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Malamig ito at nanginginig.
Ma, andito na ko. Ligtas ka na. Umiyak si Doña Amara. Isang iyak na matagal na niyang kinimkim. Isang iyak ng sakit, ng takot, at ngayon, ng kaunting ginhawa. Anak. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumingin si Kaylan mula sa kanyang ina, patungo kay Corazon, na ngayon ay dahan-dahang tumatayo. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan na ng galit. Wala nang maskara. Wala nang pagkukunwari. Bakit? Tanong ni Kaylan. Ang kanyang boses ay basag. Bakit mo to ginawa? Tumawa si Corazon. Isang tawang puno ng pait at kabaliwan. Bakit? Dahil sa kanya. Dahil sa babaeng yan na kahit kailan ay hindi ako tinanggap. Dahil sa pagtrato niya sa akin na parang basurahan. Sinungaling, sigaw ni Kaylan. Minahal ka ng nanay ko. Tinanggap ka niya. Hindi. Sigaw ni Corazon pabalik. Pinlastik niya lang ako. Sa likod ng mga ngiti niya, nakikikita ko ang paghuhusga. Sa tingin niya, hindi ako sapat para sa'yo. Sa tingin niya, isa lang akong pobreng babae na naghahangad ng yaman ninyo. At hindi ba't yun naman talaga ang totoo? Malamig na sagot ni Kaylan. Ang mga salitang yon ay tumama kay Corazon ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Oo, totoo. Gusto ko ang yaman ninyo. Dahil pagod na akong maging mahirap. Pagod na akong maging kaawa-awa. Karapatan ko to. Pinaghirapan ko to. Pinaghirapan? Sa pamamagitan ng paglason sa sarili mong biyenan. Sa pamamagitan ng pagpapahirap sa isang taong walang kalaban-laban. Ang boses ni Kaylan ay unti-unting lumalakas. Araw-araw, tinatawagan mo ko. Sinasabi mong maayos ang lahat. Habang araw-araw mo rin siyang pinapatay. Paano mo nagawa yon, Corazon? Saan gawa ang puso mo? Wala akong puso. Umamin si Corazon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Matagal na itong naging bato. At kung hindi ka lang dumating, sana tapos na ang lahat. Sana tahimik na kaming dalawa. At ang lahat ng ito ay magiging akin. Habang nagaganap ang komprontasyon, sina Mang Bert at Ginhawa ay nakapasok na sa mansyon. Dahan-dahan silang umakyat sa hagdanan, kasunod ang mga pulis na tinawagan ni Mang Bert. Bago pa man dumating si Kaylan, narinig nila ang huling pagsigaw ni Corazon. Akin dapat ang lahat ng ito. Pagdating ng mga pulis sa pintuan ng silid, natigilan si Corazon. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng pagkasindak. Tapos na ang laro. Corazon de Araw, sabi ng isang pulis, inaaresto ka namin sa salang attempted murder at physical injuries. 2 pulis ang lumapit para pusasan siya. Hindi na siya pumalag. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng lakas. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang kasinungalingan, ay gumuho sa isang gabi. Habang dinadala siya palabas, huminto siya sa tapat ni Kaylan. Tinitigan niya ito, hindi na may galit, kundi may isang uri ng malamig na pagtanggap sa kanyang kapalaran. Sana mabulok kayong dalawa sa mansyon na ito, sabi niya. Ang kanyang huling mga salita ay puno ng lason, ang tanging sandatang natitira sa kanya. Pagkaalis nila, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Kaylan ay nakaluhod pa rin sa tabi ng kanyang ina. Niyakap niya ito ng mahigpit, na parang isang batang muling natagpuan ang kanyang kanlungan. Patawarin mo ko, ma, sabi niya habang umiiyak. Patawad, kung naging bulag ako. Hinaplos ni Doña Amara ang buhok ng kanyang anak gamit ang nanginginig na kamay. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang pagmamahal ng isang ina ay nananatiling buo. Sa gilid ng silid, tahimik na umiiyak si Ginhawa. Isang iyak ng pasasalamat ng Ginhawa. Tapos na. Ang mahabang gabi sa Villa Amihan ay sa wakas ay nagwakas. Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig at madilim na gabi ng pagtutuos ay napalitan ng serye ng mga umagang puno ng pag-asa. Si Corazon de Araw ay nilitis at napatunayang nagkasala sa lahat ng kanyang mga krimen. Ang kanyang pangalan
na dating simbolo ng karangyaan ay naging babala tungkol sa kasakiman at kasinungalingan, habang buhay siyang mananatili sa bilangguan. Isang wakas na siya mismo ang lumikha. Ang Villa Amihan ay dahan-dahang nagbabago. Hindi na ito isang ginintuang hawla na puno ng takot, kundi isang tahanan na muling pinupuno ng init at pagmamahal. Ang silong ay permanenteng isinara, isang paalala ng nakaraan na hindi na dapat pang balikan. Si Doña Amara ay nagsimula sa isang mahaba at mahirap na proseso ng paggaling. Ang lason ay nag-iwan ng malaking pinsala sa kanyang katawan, ngunit hindi sa kanyang diwa. Sa tulong ng mga pinakamahuhusay na doktor at therapist at sa walang sawang pag-aalaga ng kanyang anak, unti-unti niyang ibinabalik ang kanyang lakas. Isang hapon, habang nakaupo sa kanyang wheelchair sa hardin, sa ilalim ng kanyang paboritong puno ng kalachuchi, naramdaman ni Amara ang isang pamilyar na kiliti sa dulo ng kanyang mga daliri. Sinubukan niyang muli. Dahan-dahan, sa gitna ng panginginig, naigalaw niya ang kanyang hintuturo. Isang maliit na tagumpay. Ngunit para sa kanya, para sa kanila, ito ay isang milagro. Nakita ito ni Kaylan na nagbabasa ng libro sa tabi niya. Binitawan niya ang libro at lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. "Ma," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Nakita ko yon." Ngumiti si Amara, isang tunay at matamis na ngiti na matagal nang hindi nakikita sa kanyang mga labi. "Nakita mo, anak? Kaya ko pa pala." Si Kaylan ay nagbago na rin. Iniwan na niya ang abalang mundo ng korporasyon. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang shares sa kumpanya at ipinaubaya ang pamamahala sa iba. Ang kanyang bagong mundo ngayon ay umiikot sa kanyang ina. Siya na ang nagbabasa ng mga kwento para dito, ang nagpapatugtog ng mga lumang kanta, at ang nag-aalaga sa bawat pangangailangan nito. Sa proseso, hindi lang niya inaalagaan ang kanyang ina, kundi pinaghihilom din niya ang sarili niyang mga sugat, ang sugat ng pagkakasala at panghihinayang. Isang araw, isang bisita ang dumating sa Villa Amihan. Si Ginhawa. Pagkatapos ng mga pangyayari, binigyan siya ni Kayla ng sapat na pera para makapagsimula ng bagong buhay at makapag-aral, ngunit pinili niyang manatili hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang kaibigan at kasama ng pamilya. "Doña Amara," sabi ni Ginhawa, may dalang isang pumpon ng sariwang bulaklak. "Hija," sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay mas malinaw na ngayon. "Salamat sa lahat. Utang ko sa iyo ang buhay ko." "Walang anuman po iyon," sabi ni Ginhawa. Umupo sa tabi niya. "Ginawa ko lang po ang tama." Nagkwentuhan sila sa ilalim ng puno. 3 taong pinagbuklod ng isang madilim na karanasan, ngunit ngayon ay magkakasamang humaharap sa liwanag. Nang gabing iyon, habang tinutulungan ni Kaylan ang kanyang ina na humiga sa kama, isang katahimikan ang namagitan sa kanila. "Anak," basag ni Amara sa katahimikan, "huwag mong sisihin ang sarili mo." Tumingin si Kaylan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. "Pero ma, kung naging mas mapagmatsyag lang ako, kung umuwi lang ako ng mas maaga, walang nakakaalam," putol ni Amara. "Ang mahalaga, umuwi ka. Yun ang importante. Narito ka na ngayon." Hinawakan ni Kaylan ang kamay ng ina. Ang kamay na ngayon ay may kaunti ng lakas. Tinitigan niya ang mukha nito, ang mga kulubot na naglalarawan ng hirap at pagmamahal. At sa sandaling iyon, isang alaala ang bumalik sa kanya. Dahan-dahan, nagsimula siyang umawit. Hindi sa paraang perpekto, dahil ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ngunit ang bawat salita ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. "Hayo na, mama ko. Magpahinga ka na. Anghel sa iyong tabi, magbabantay sa iyo." Ang oyayi. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kahulugan nito.
Hindi na ito isang sigaw ng paghingi ng tulong, kundi isang pangako ng pag-aalaga. Hindi na ito isang awit ng kalungkutan, kundi isang himig ng paghilom. Umagos ang mga luha sa mga mata ni Doña Amara habang pinapakinggan niya ang kanyang anak. Mga luha hindi ng sakit, kundi ng purong pagmamahal. Ito ang bagong simula na matagal na niyang hinihintay. Sa labas, ang sinag ng bukang liwayway ay nagsimulang tumagos sa bintana. Naghahatid ng gininto ang liwanag sa loob ng silid. Ang mahabang gabi ay tuluyan ng nagwakas at isang bagong umaga ang nagsimula para kay Amara at Kaylan, isang umaga na puno ng pangako ng kapatawaran, pag-asa, at walang hanggang pag-ibig ng isang ina at isang anak. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na gaano man kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi pagbagsak, kundi sa kakayahang bumangon, magpatawad, at muling magsimula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa kwentong ito na puno ng aral at damdamin. Sana po ay may napulot kayong inspirasyon mula sa katatagan ni Doña Amara, sa tapang ni Ginhawa at sa pagbabago ni Kaylan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.